Isang online seller, sinugod at binugbog habang naka-live. Hindi akalain ng biktima na ang kanyang trabaho ay maghahatid sa kanya sa kapahamakan. Sa gitna kasi ng pagtitinda sa social media, bigla na lamang siyang inatake ng kinakasama ng kanyang datihang partner sa negosyo. Bakit nga ba umabot sa ganitong karahasan ang kanilang alitan? Ang masakit pa rito, pati ang mga kliyenteng nagbabayad na ng milyon-milyon ay nadadamay na sa gulong ito. Panuorin ang nakakapangilabot na video ng pananakit at alamin kung paano tinulungan ni Idol Senator Raffy Tulfo ang biktima upang makamit ang hustisya at malinis ang kanyang pangalan. Narito ang buong detalye. Panuorin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Sir Raffy. Saan po ba nag-umpisa yung trouble? Prior to this, pumunta po ako with good intentions. Okay. Especially dito sa stasyon ninyo. Opo. Nagkaroon kami ng collaboration sa ibang bansa. Okay. We work together as a team. Ito po ay si Ma'am Esther Camacho. Ang partner niyo po si Ma'am Yes. Esther Camacho. Okay. So, I had been providing them the services that earns us millions. Wow. Yes. Minsan kumikita kami ng sa live ko lang sa China, kumita ako for only 1 week ng 1.3 million deposited sa account nila mismo. Malaki. That includes my page. And then nag-live ako for the last month ng 1.3 million din na mode of payment po kasi nila ang ginagamit. But that also includes my page and my client. Tama po. So nag-decide ako na umalis kasi 3 lang po kami sa China. Yung workforce, hindi ko po kakayanin yung umaga at saka gabi na nagla-live. Since malayo. Ilang oras po bawat live? Minsan 3 hours, 4 hours, maximum yung 5 hours na nagla-live. Per live? Per live. Eh sa dalawang live, halimbawa umaga at hapon, di pinaka-average 10 hours pwede. And take note, sir. Stressful yun. Yes. China is not our country. And now, of course, kasi sa communication, kailangan naming makisama doon. So now, syempre, dahil Tama na, paano kayo nakapag-live? Eh, mga customer niyo, mga Chinese yun o mga OFW mga natin? OFW. Okay. So now, nagkaroon kami ng problema, kumalas na po ako. Kasi hindi ko na po kaya yung health, of course, health-wise. And then also yung demeanor nila. Kasi syempre sila ang may-ari. Alam naman natin na pressure talaga maging boss. But for us employee who works hard, I think also we deserve the honor of the effort that we do. Agree. And then what happened is, nagpaalam ako na umalis sa kanya. Nagkaroon kami ng problema. Here's the thing. Normally, pag mga kilala kaming live seller, pag may umalis na collaboration, minamind condition ang client na wag bumili sa amin dahil umalis na kami. Normally ginagawa yon. Usually, pag umaalis, nagagalit, sinisira ang... Yes. And sometimes, kung hindi kaya, may followings po kasi ako na, kasi sila din naman. So ngayon, involve yung client ko dun sa nagbayad ng 1.3 million. Nababansagan akong masamang tao dahil hindi pa nila nare-release yung item na yun na bayad na. Okay. And I have all the evidence at kopya nung bayad na directly to their account. Ito ang habol ko, sir. Hindi ako andito para sirain sila. Opo. Linisin lang namin yung pangalan namin sa mga kliyente namin. Kasi sa panahon ngayon, maraming naghihirap. So, ang bintana lang ng mga client is ang cellphone nila. Mahirap magtrabaho na nababansagan kang masamang tao. So, yun lang po yung hiling ko, na ma-address yung client. So, ayaw mo po magdemanda? Gusto kong magreklamo against nitong si Andrew Baltasar na kinakasama niya. O yung nanakit po, pwede natin kasuhan yun. May ebidensya ka naman. Ayan, pwede tayong magpa-medical. Akong bahala, sagot ko lahat. Kung gusto nyo po. Pero ang gusto nyo para i-clear yung name nyo, then okay, bigyan ko kayo ng pagkakataon para manawagan sa inyong mga kliyente. Para pala sa lahat ng mga kliyente ko, ito yung kailangan kong ma-address. I don't speak in behalf of their page. Pero kasi, dun sa mga nangungulit, direkta po kasi na bayad sa kanila.
Now, wala akong sanction kasi nung the last time na pumunta ako, sir, doon po ako ginulpe. Pinapunta ako ni Esther, yung business O nga pala, partner, saan lugar po yun, yung sa pananakit? Paranaque ho. Kaninong lugar po yun? Opisina po ni Esther Camacho kasi 3 months na yung hindi namin pagkakaunawaan. Kinontak niya ako para ayusin. Now, pagkapunta ko doon, hindi ko alam bakit na lang ako binugbog ng partner niya. Anong nangyari po sa league niyo pala? Sinakal kayo? Habang nagda-live ako, hinataw niya ako ng bakal eh. So, kita sa live. Actually, nabaliktad kasi yung live. But the voice is there and I have so many witnesses. So, Pinto tinob niya yung naman. camera? Yes. Okay. Kasi ang iniisip ko, may pinto naman sa harap. Bakit doon siya dumaan sa harap ko? Para hindi makita sa video. Ayokong isiping sabotage to eh. Pero Okay. sanction kasi nila to. Kasi Okay. opisina nila. Opo. And for the safety din ng mga empleyado. Na ganun na lang ba? Saktan na lang kung mainit ang ulo nila. Okay, sana hindi na siya nagda-drugs. Nagdadrugs? Ayokong sa akin manggaling pero I hope. Dahil Halatang masamang loob. Ma'am, yun lang po yung gusto kong i-address. At saka wag niya nang pagtakpan, Nay. Wag mo nang pagtakpan yung jowa mo. Yun lang yun. Manang Esther, alam mo yan, ang katotohanan. At sa tuwing nag-aaway sila sa Rappi, laging apektado ang mga empleyado. Okay, mainit ang mga ulo nila eh. anong kinalaman ng empleyado sa away nilang Ay, dalawa? hindi ko, yun nga yung tanong. Kasi yung isa kong kasama sa China, na-stroke na. Uy! Oo. Grabe, mahirap pala maging empleyado ng mga ito. Na-stroke na ho. So yun, yun lamang ang aking panawagan na kung mayroon kayong problema sa mga relasyon ninyo, huwag nyo na kaming idamay dahil wala naman kaming sahod dyan. Tama. Commission lang po kayo, commission basis. Komisyon. Mabagal pa maibigay. Tapos wala pa sigurong benefits. Wala. Dahil hindi naman kami walang nakakontrata. Commission lang. Kung magkano iabot na commission sa inyo base sa kita. Galit pa. Galit pa? Naiintindihan naman namin eh. Pressure naman. Teka po mo lang, ang ba't negosyo. galit pa? Eh, kung hindi dahil sa inyo, hindi naman sila magkakaroon ng maayos na Eh negosyo. sana nga ganun ang thinking nila sa Opo. Rafi. Okay? Baka dito na lang po ako mag-apply. Walang problema siya rin. Pwedeng palit ka siya rin. Hindi, joke lang. Yung pong ginawa niyang pananakit, pwede po ninyong siyang kasuhan at meron naman tayong ebidensya, papamedical kita, may kalalagyan po siya for sure. Huwag mo lang i-atras. Ayaw niya nga pong sagutin to, may lawyer na daw sila. Walang problema. Karapatan niya pong kumuha ng abogado, lalo pat may pera naman po siya. Pero kami po ang magpo-provide ng abogado sa iyo. Okay? Maraming salamat po, Sir Rafi. Wala akong direktang message sa'yo kasi hindi tayo nagbanding, wala tayong pinag-awayan. Kung trip man tong pangbubugbog mo, okay? Kung trip mo to na mambugbog ka lang, sa sobrang pagmamahalan ninyo, hindi ako kinilig sa love story ninyo. Kaya please, take us out there. Manang Esther, ayusin natin ang backlog. 580,000 yon. Kung ayaw kong magsiraan tayo ng negosyo, mahal kita nang. Alam mo yan? Okay? Pero mahalin mo din ang sarili mo. Okay? And always appreciate the people na tumutulong para gumawa ng pera. Kailangan nating ayusin. Kasi bakit? Sa panahon ngayon, maraming naghihirap. Kailangan nating ibalik sa kanila yung dapat na para sa kanila. Tinawagan po namin si Andrew at nakausap ng staff para kunan siya ng komento o pahayag tungkol sa sumbong ni Ma'am Faren, pero ayaw magsalita. But anyway, kung sakali man nagbago ang isip ni Sir Andrew Baltasar, bukas po ang aming programa. Anytime, just let us know. Kung kinakailan puntahan ka namin dyan para kunan ka ng statement. Kung ayaw mo pumunta sa radyo, pupunta ang reporter para kunan ka ng pahayag. Para patas, parehong side ang mapapakinggan. Yun lang. Pero kung ayaw niya, hindi natin pwedeng pilitin. But again, ulitin ko po ma'am, okay lang ba ma'am o sir? Ang gusto mo? Kolorum naman po ako, sir. Kahit saan pwede. Okay. Sige po, tutulong po kami, papamedical po tayo, sasampaw kayo ng kaso. Malaking bagay po yung ebidensya na kayo po yung medical at merong medical expert o doktor magsasabing talagang nasaktan ka. Tapos pagdudugtong yan sa video, malakas po yung kaso nyo. Maraming salamat po, Sir Rafi. Ako po magpo-provide ng lawyer. Salamat po, maraming salamat po. Para na rin to sa mga kliyente namin. Kasi kung mananahimik lang ako at dadaanin nilang nila sa dahas,
paano naman yung mga nabayad na po ng mga kliyente? Major Akatan, magandang hapon po sir. Major, ano pong kasong pwede maisampa doon sa nanakit sa kanya? Possible dyan kung may pakita sa medical records niya na talagang may inflicted damage sa kanya, pwedeng pumasok sa physical injury therapy. Physical injury. Wednesday o Thursday, pupunta po kami dyan. Samahan po namin si ma'am. For the meantime, ipapamedical po namin siya muna para merong pong pagbabasihan. Yes sir, yes sir. And kung may mga witness din sir na may provide si complainant, mas maganda. May witness po ba tayo? Meron po. Oh, okay po, isasama na po namin yung witness. Yes sir, yes sir. Magandang hapon po. Schedule po namin yung pamedical nyo. Very important po yun. Kami na pong bahala sa pamasahe, lahat-lahat. Wala kayong gas. Maraming salamat po. Susundin Sir po Rafi. namin kayo. Hindi na kailangan magproblema sa sakyan. Okay? Thank you po, Sir Rafi. Hindi po kami nagkamali sa pagtitiwala sa programa ninyo. For the Thank meantime, i-reimburse po namin yung pamasahe po punta rito. Thank you, thank you Magandang so hapon much po. Magandang hapon, Sir Rafi. Opo, Mabuhay opo. ka. At kasama ng pamilya mo at ng buong team. Thank you. ho.